Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ako po ay meron lamang konting mga katanungan at gusto kong pag-usapan natin. Ito pong patungkol kay Ralph Recto, na kung saan sinasabing siniraan daw nitong nilibeste at ng isang congressman para lamang masira sa kanyang lalawigan o kanyang distrito. Ngayon, ang masasabi ko lang, ito klaro-klaro lang, meron po akong napapansin na tila hindi maganda, na parang kumbaga sa sulat parang naka-script, kumbaga scripted. Kasi biro nyo, madali nilang nalaman, ni wala man lamang surveillance, no? Nalaman agad nila na ganito ang plano, ganyan ang mangyayari, ganito ang sasabihin, ganito ang palalabasin. Ang nakakapagtaka lang dito, parang may nangyayari talagang hindi maganda. Kasi pinag-aralan ko siya. Sabi ko, hindi pwedeng sa ganito kadali malaman ng NBI na may gagawing ganito, may gagawing ganyan. Maliban na lang, 'di ba? Kung mismong si Ralph Recto ang nag-set up nito. Na kunwari, may kinuhang tao si Libiste at yung congressman na yon para sirain siya. Hindi naman sa sinasabi kong prepekto si Ralph Recto, no? Hindi ko rin sinasabing napakasama niya. Pero pag pumunta ka sa lugar ni Ralph Recto, sa lalawigan niya at maging sa kanyang distrito, halos mahirapan po yan manalo. Si Ralph Recto halos mahirapan yan na manalo bilang congressman sa kanila kung hindi niya gagamitan ng pera. Eto, magalit na si Ralph Recto sa akin, pero sasabihin ko sa kanya na kaya lamang nananalo itong si Ralph Recto sa kanyang lalawigan o sa kanyang distrito dahil malaki magbigay ng pera itong dating congressman na to. Ngayon ngayon ay kalihim na ng pananalapi ng buong Pilipinas. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabi kong parang mismong si Ralph Recto ang nag-set up nito. Posible na para bagang kumbaga sinasakyan ni Ralph Recto yung kinakaharap na kaso ngayon nitong mag-ina na si Loren Legarda at maging nitong nilibiste. Alam naman natin, tanggapin natin na dyan sa Baluarte o dyan sa distrito ni Libiste, kung tatanungin mo mga Pilipino dyan, hindi naman sa kinakampihan ko si Libiste. Ito, wala tayong sinisino dito Mas marami ang kumakampi kay Libiste o sa pamilyang Libiste. Bakit? Unang-una, yung mga Libiste kasi, kaya tumagal yan at kilalang kilala na sila ang namumuno dyan sa distrito nila dahil yung pamilya niyan mula pa sa kanununuan niya ni Libiste hindi pabaya sa kanilang mga nasasakupan. Sa katunayan, maraming mga Pilipino ang nagkaroon ng kanilang masasabing sariling tahanan, lupa dahil sa mga Libiste. Maraming mga tao ang nabigyan ng pag-asa. At sa katunayan, taon-taon, kung anumang biyaya ang natatanggap nitong mga Libeste, ay pinamamahagi nila sa kanilang mga kababayan. Hindi katulad nitong ni Ralph Recto, makikita mo lang ito tuwing eleksyon. Makikita mo lang ito na makikipagkamay kapag eleksyon.
Makikita mo lang itong taong ito na namamahagi ng pera o ng mga reliefs good, o ano ba yung tawag yan, ng mga kung ano man yan, kapag eleksyon. Ito katotohanan to ha, pasensya na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero yung tao mo, hindi ako kumbinsido dyan, duda ako dyan kay Ralph Recto. Pero kakampi mo ako, PBBM. Pero pagdating sa mga tao mo, kung sino man ang makikita ko dyan to longest, pasensya ka na. Kung magagalit ka sa akin, magalit ka, wala akong problema doon. Tulad ng sinabi ko, kahit sino ka pa, maging hari ka man ng mundong ito, hindi ako magdadalawang isip, magsasalita ako. Base sa nakikita kong mali. Pero kapag maganda, papupurihan natin. Biro mo, yung mga hinuli nilang babae, ayaw nilang iharap yung mukha. Lalong-lalo na yung sinasabing bugaw o yung talent manager. Ayaw nila iharap. Ewan ko kung bakit. Parang kung titignan natin parang may kaugnayan itong paninira kay Libiste sa ginawang pagpatay kay Mima Alicia. Parang sunod-sunod yung nangyayaring kababalaghan. Sunod-sunod yung mga nangyayaring kung saan ay marami tayong magiging katanungan. Ano na nangyayari, PBBM? Ano na nangyayari sa Pilipinas ngayon? Wala naman akong problema sa iyo dahil nakikita ko may ginagawa ka. Para sa akin, sapat naman ang ginagawa mo para sa taong bayan. Pero ang tanong ko lang sa iyo, yung mga kasama mo ba ay talagang kaisa mo, kasama mo, katulad mo? O baka yan pa ang maging mitya o yan pa ang maging dahilan para mabawasan yung mga taong nagtitiwala sa iyo? Kagaya ni Nartates. Kagaya na lamang nitong ilang mga personas na ewan ko, hindi ko mawari. Pwede po kayo magbigay sa akin ng komento patungkol dito sa sinasabi natin. Para sa akin sana maging patas itong mga galamay ni PBBM. Dahil mukhang may nahahalata ko na parang ginagamit nila yung kanilang posisyon o ginagamit nila yung kanilang pagiging kaalyado ni PBBM para lamang siraan yung ilang tao. Yes, alam naman natin na si Libiste may kasalanan tungkol sa pagpapabaya niya at hindi niya pagtupad sa isang proyektong dapat sana napapakinabangan natin. Sa parting yun, para sa akin dapat panagutan ni Libiste yun. Pero yung ganito na nalulunod na nga, lalagyan mo pa ng bato sa liig yung tao, mukhang hindi na makatao yun. Hindi na makatao yun. Ewan ko lang ako ano masasabi ni PBBM. Pero para sa akin, sana po, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pakitingnan naman yung mga tao mo. Mukhang habang papalapit yung 2028, may mga kababalaghan na akong nakikita. May mga nangyayaring hindi na makatao, hindi na makadiyos, may mga nangyayaring talagang kaduda-duda na. Na kung saan hindi na gusto ng aking mga mata o na maging ng mata ng mga Pilipino. Hindi na gusto ng aking pandinig maging ng mga Pilipino. Sana, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pakisabi naman sa mga tao mo, lumaban sila ng patas. 'Di ba? Lumaban sila ng patas. Hindi yung sasakyan nila yung panahon, butas na nga yung bangka ng isang tao, abay, gusto pang patalunin. 'Di ba? Ngayon,
Ah, total lalaban naman itong mga libiste. Sasagot sila. Dito natin malalaman kung talaga mang itong mga taong ito ay talagang kausap ni libiste. Ang mangyayari na naman yan, baka mamaya ay nako, Pilipinas talaga. Masasabi talaga natin, kailan kaya magbabago ang sistema sa Pilipinas? Kailan kaya natin makikita yung tunay na pagbabago sa Pilipinas? Parang kailangan siguro maniguro na lang yung bawat isa sa atin, dahil sa nakikita ko malabo na makamtan natin yung tunay na pagbabago. Dahil sabihin na lang natin na ang ating Pangulo ay totoo, nagnanais ng tunay na pagbabago, paano yung mga loko-lokong mga nasa likuran niya, yung mga kaalyado niya? Isa yun sa magiging hadlang sa pangarap ng ating Pangulo na mabago ang Pilipinas. Mukha yatang totoo ang sinasabi ni Duterte na parang mahirap na mabago pa yung korupsyon sa Pilipinas. Kasi sa nakikita ko, ito totoo lang tingnan nyo, ang sabi ni PBBM, gusto niya ng pagbabago. Kaya ikinulong niya yung mga kaalyado ng mga Duterte, ni Jinggoy, ni Marcoleta, at iba pa. Pinaalis nila yung mga Chinese drug lords. Hinuli nila, pinadeport nila yung mga loko-lokong mga Chinese na yan. Pero ang tanong, sa mga kaalyado ba ni PBBM, wala bang mga loko-loko? Wala bang mga magnanakaw? Wala bang mga adik? Ako sa nakikita ko mismo dito sa baluarte namin, o dito sa kinalalagyan ko, maraming mga kaalyado si PBBM na salot sa lipunan, na masasabi nating mga sakim sa pera at kapangyarihan. Maraming mga kaalyado katulad na lamang nito ni Saldico, katulad na lamang ni Romualdez na dati nating pinaglalaban, na kalaunan nalaman natin na sanga-sanga rin ang sungay, na kung saan halos makipagpatayan tayo para lamang ipagmalaki si Romualdez, na kalaunan dahil sa wala nang ligtas, dahil kitang-kita na yung ebidensya, binitawan na ni PBBM. Isa lamang yon sa mga halimbawa na kaya ko sinasabing may pagbabago pa ba tong Pilipinas o wala na? Mukhang wala na Kasi ang nangyayari, papakulong mo yung mga hindi mo kaalyado kasi nagnakaw. Totoo naman nagnakaw. Problema, bakit yung mga kaalyado mo hindi mo mahuli-huli? Si Tebes, hindi kaalyado ni PBBM. Isang taon mahigit, nahuli din. Ginawa ng paraan ng gobyerno para mahuli, mapanagot sa kanyang kasalanan. Pero bakit si Saldico tila mas mabagal pa sa pagong na bakla yung kilos ng ating mga otoridad? At diretsuhang masasabi kong inutil ang ating mga otoridad pagdating kay Saldico. Bakit ganon kabagal ang pagpapahuli ninyo kay Saldico? At bakit ganun kabagal ang kilos ng ombudsman para ipasok na sa kulungan itong si Romualdez? Tanong pa lang yan. Hindi pa ako bumabanat, nagtatanong pa lang ako. Tanong din yan ng mga Pilipino, hindi lamang ng mga DDS. Tanong din yan ng mga Pilipinong makamarkos. Di ba ang hinahanap natin dito, patas? Walang sinisino,
walang kinakampihan para maging maganda ang takbo ng Pilipinas. 'Di ba? O tingnan mo isa pa sa nakakalungkot dito na dinadramahan lang tayo nila Boyeng Rimulya pati ng Malacanang. Si Bong Revilla walang sinasabi. Hindi lumalaban kay Marcos bagamat nalaman na totoo nga na siya ay mayroong ginawang kalokohan pagdating sa pera na para sa flood control projects. Dahil binibigay ni Bong Revilla yung kanyang suporta kay PBBM, ayun. Biglang hindi naman inatras. Biglang binigyan ng pagkakataong makapagpiyansa si Bong Revilla. At kunyari umaalma si Boying, pero ang totoo may kinalaman siya. Kaya nabigyan ng piyansa itong si Bong Revilla. Sa nakikita ko lang, hindi kaya kapag bumaliktad si Marcoleta, si Jinggoy kay PBBM, hindi kaya bigyan din to agad ng pagkakataon makapagpiyansa. Kasi parang sa nakikita ko mukhang may kinikilingan ng ating batas. Mukhang ang nangyayari kapag kakakampi ka ng mas malakas, kahit may kaso ka, kagaya na lamang ni Chis Escudero. Biro mo, kumampi lang dito sa kanila Senador Rapi Tulfo. Ayun, parang nalimutan na yata yung insertion na nakuha ni Chis Escudero na kung saan ay talagang katakot-takot at talagang nakakalula. Siya yung unang inimbestigahan dahil lang kumampi kay Marcos. Ayun. Nangunguna ngayon sa pag-iimbestiga sa katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Hindi ba't nakakatawa? Hindi ba't nakakatawa? Nakakatawa na nakakagalit, nakakaloko, na para bagang nakakagago. Si Joel Villanueva, dahil lamang nagpakita ng suporta sa grupo nila Tito Soto, ayun, mukhang malilimutan na rin, matatabunan na rin yung kaso niya. Kaya masasabi ko talaga na mukhang may punto. May punto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May punto siya. Kaya inamin niya sa simula pa lang na mahirap buwagin ang korupsyon sa Pilipinas dahil talagang mahirap. Dahil mismong yung mga kaalyado ng isang Pangulo na ang hangad ay maayos sa Pilipinas, mismong mga kaalyado niya ang sumisira. Sa totoo naman, ngayon ko na-realize na totoo ang sinasabi niya. Kagaya na lang ni Bunuan. Sinasabi nila, iniimbestigahan nila ang DPWH dahil punong-puno ng kabulukan. Punong-puno ng katiwalian. Tingnan nyo, ano ngayon ang panawagan ni Rimulya? Mismong si Rimulya na ang nananawagan na ituring na inosente si Bunuan, gayong hindi niyo napapansin? Pagkaalyado ni PBBM, kunyari ipapasok pero kalaunan i-exit din. Biro mo si Boyeng Rimulya ang nag-request na ikulong paimbestigahan si Bunuan. Pero dahil sa kaalyado nga ito, tao ni PBBM, hindi na nga masyadong nakulong, VIP pa doon sa kulungan, alagang-alaga na parang nasa hotel lang, abay, pagkatapos nun, concentrate na si Boyeng Rimulya na iligtas itong si Bunuan. Diba? Ngayon, ang isa sa mga katanungan ko din, kung talagang ang hangad ni PBBM ay kabutihan para sa mga Pilipino, at para makita rin ng mga Pilipino na totoo siya sa kanyang mga sinasabi,
Ba't hindi niya unahin yung dalawang malaking isda na kinakailangan na makita ng taong bayan na pinananagot, kagaya ni Romualdez at ni Saldico? Bakit ganun kahina? Tanong lang yan. Nagtatanong pa lang ako. Hindi pa ako bumabanat yan. Hindi pa ako tumitira yan. Hintayin ninyo. Hintayin ninyo. Ngayon, para mawala yung agam-agam ng mga Pilipino at hindi magduda ang mga Pilipino sa kakayanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magpakitang gilas ka. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magpakitang gilas ka. Imbes na unahin mo yung mga kalaban ninyo, unahin mo si Romualdez. Hindi yung iimbestigahan. Abay, papasok na lang yung 2028. Nasa level pa rin ang pag-iimbestiga si Romualdez, samantalang yung mga kalaban hindi pang maabot ng 6 na buwan, kulong na. Wag naman ganyan. Sayang lang yung pakikinig namin sa ating Pangulo, sa kanyang SONA, kada taon. Ngayon, nanggaling na lang din sa bunganga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahiya naman kayo. Pues, mas mahiya ka, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas mahiya ka sa mga Pilipinong naniniwala sa'yo, katulad ko. Mas mahiya ka sa amin. Ayaw mo ng korupsyon. Alisin mo sa paningin ng mga Pilipino si Romualdez. Ayaw mo ng korupsyon at gusto mo ng pantay-pantay na hustisya. Wala kang kinikilingan, pues pakihuli na si Saldico para matanong na kung sino talaga yung mastermind at sino yung mga kasabwat niya. Kaya nagdududa ngayon yung mga Pilipino sa iyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya mas mabagal pa sa pagong o sa baklang pagong yung paghuli ninyo kay Saldico. Baka mamaya, di ba, may katotohanan yung sinasabi ni Saldico. Hindi ko sinasabi to dahil galit ako kay PBBM. Sinasabi ko ito para maging patas sa lahat yung ating pagbibigay ng komentaryo. No? So ganun pa man, abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Kung ano na naman mga kababalaghan yung mangyayari na kung saan may kinalaman dito yung mga kaalyado ni PBBM. Ewan ko, basta. Nalilito na ako, hindi ko na alam kung saan tayo puposte, saan tayo puposisyon, saan tayo kakampi. Dahil halos, ewan ko, mahirap na magsalita. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.